Love Serye TV. Mr. Billionaire Stay to Forever. Tunghay na po natin ang ikawalong bahagi. Saan ka nakakuha nito? Tanong ni Mahal habang hawak-hawak ang luces. Kay Nana. Sagot ni Roy. Naroon sila sa bakuran ni Nana. Karamihan sa mga kagaya nila nakikituloy sa bahay ng matanda ay nasa kanya-kanya ng silid. Mabagal ang takbo ng buhay sa Sagada. Hindi kagaya sa Maynila na parang hinahabol ang bawat segundo. Sinindihan ni Roy ang hawak na luces gamit ang kandila. Saka tinitigan ng kumikislap na luces. May nabasa akong article sa internet na kapag daw nagsindi ka ng luces at umabot hanggang sa dulo ng sindi nito, matutupad yung wish mo. Nilingon niya ito sa kanginisihan. Parang ang legendary 1111. Sinubukan mo na ba yon? Ang humiling? Oo, hilingin na mahalin ka ni Faye, ganon? Humiling si Roy. Ayokong mahalin ako dahil lang sa hiling. Ang pag-ibig pinaghihirapan, pinaglalaban at higit sa lahat inaalagaan. Hindi pwede na hihiling ka na lang at walang gagawin para sa pag-ibig na yon. Itinapat ni Mahal ang luces sa kandila hanggang sa sumindi. Parang batang gumagawa siya ng maliit na bilog gamit ang luces. Ang dami mong alam pagdating sa pag-ibig, Roy. Nikibit balikat ito. I'm that good. Kung hindi tungkol sa pag-ibig, ano na lang yung i-wish mo? Unlimited grocery, unlimited gas, o free wifi? Unlimited grocery na lang, para hindi na mahihirapang mag-grocery ang babaeng mapapangasawa ko. I volunteer as a tribute. Iniiwas ni Mahal ang tingin kay Roy. Ikaw, anong hihilingin mo kung sakaling totoo man ang pag-wish sa luces? Unlimited gas. Mahalay mo kagaya mo. Yung future husband ko unlimited grocery din ang pinili. At least bawas gastos kami. Nawala ng sindi ang luces ni Roy. Mahina nitong pinitik sa ulo si Mahal bago muling nagsindi ng panibagong luces. Tahimik lang silang dalawa habang pinagmamasdan ng kislap na nanggagaling sa luces. It was peaceful, and if there was one thing Mahal would wish right now, it was for this moment with Roy to last. But alas, some wishes were never granted. Nagring ang cellphone ni Roy. Inilublob nito sa isang tabong tubig ang luces bago sinagot ang tawag. Nakatutok ang pansin ni Mahal sa lalaki, kaya kitang-kita niya ang pagpapalit ng emosyon ng mukha ni Roy. Okay, I understand. Thank you for everything, Cade. Nang alisin ni Roy ang cellphone sa tenga ay saka siya tumingin. Halo-halong emosyon ang nasa mata nito, pero nangibabaw ay relief. Nagsalita si Manuel kung sino nag-uutos sa kanya na padalhan ako ng death threats. Hinagod ni Roy ang buhok. We can go home tomorrow, Mahal. See, some wishes were never meant to be granted in the first place. So this is it? Pilit nang umiti si Mahal habang kaharap si Roy. Naroon sila sa tapat ng bahay ni Nana. Sa buong biyahe mula sa Sagada ay wala silang kibuan. Parang parehong malalim ang iniisip. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip ni Roy at hindi niya alam. Nag-abala pang alamin. Iniisip naman niya kung ano mangyayari sa pagitan nila ngayon tapos na ang pagtatago nila. Would he still pine over Faye? Or had he finally moved on already? Nahihinayang magtanong si Mahal. Natatakot din siyang malaman ng sagot dahil baka hindi niya magustuhan na sasabihin ni Roy. Ipinatong ng lalaki ang mga kamay sa balikat ni Mahal. He leaned forward until their faces were almost touching. His face was so gentle, it almost made her knees weak. Idagdag pa na sobrang lapit nito sa kanya. Halos magpalitan na sila ng hininga. Mula sa mga balikat ay dumaustos pababa ang palad ni Roy hanggang sa huminto iyon sa baywang ni Mahal. Then, he wrapped his arms around her body and gently took her inside his arms. Their bodies were pressed intimately that she found it hard to breathe. Thank you, Mahal. I can explain how happy I was for the past few weeks. Dumating sa puntong halos nakalimutan ko na kung bakit tayo nasa Sagada. You made me so happy. You made me smile. Thank you so much. Eto na ba? Aaminin na ba to? Confession na ba to? Ginantihan ni Mahal ng yakap ni Roy. Ipinatong niya ang kamay sa likod nito saka isinubsob ang mukhang sa dibdib nito. Roy, I can say sorry enough for dragging you into my mess, Mahal. But somehow, I'm still thankful for it because I was able to spend some time with you. Those weeks mean so much to me. More than you could ever know. Bahagyang lumayo si Roy at inilapit ang mukha sa kanya. Halos magkanduduling na si Mahal sa sobrang lapit na mukha ng lalaki. His lips were almost on hers when he suddenly pressed on her nose. Masuyo nitong hinaplos ang pisngi niya at marahan tinapik. Take care, Mahal. See you soon. Naiwang nakatulala si Mahal.
Ganun na lang yun. She promised never to expect but she could not help it. In the end, she was hurt because of too much expectation. Take care. See you soon. Yun lang. Muntik nang masabunutan ni Mahal ang sarili. Napaupo siya sa mababang hagdan sa harap ng bahay nila saka ikinulong ang mukha sa mga palad. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Disappointed siya. Nasasaktan. Parang may humihiwa sa puso niya sa kaalamang hanggang doon na lamang sila ni Roy. Oh, wala nga palan sila. Meron lang Roy at Mahal. May tumulo sa palad ni Mahal. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Malakas siya. Sabi niya sa sarili makakaya niya. Pero hayun siya at iniiyakan na lalaking nagawang mahalin ng puso niya. Pero ibang minamahal. All of the butterflies she had killed were now flying again. Stupid. I'm so stupid. Mahinang sabi niya habang umiiyak. Even the most rational person could become stupid when it came to love. She was now experiencing the heartbreak she used to read only in the pocket books before. Hindi pala talaga magandang pakiramdam. Nakakaloka. Hindi man maamin ni Mahal sa mga kaibigan pero nalulungkot siya. Kumbaga sa Facebook status, Mahal was feeling down. Ilang araw na rin mula nang bumalik sila ni Roy galing Sagada pero ni ho, wala siyang natanggap mula sa lalaki. Oh, meron pala. Ang huling pagkausap sa kanya ng lalaki ay nung sabihing hawak na ng mga pulis na lalaki nagpapadala ng mga death threats. Hindi na siya ganoong nagtanong pa tungkol doon at parang nagmamadali rin si Roy dahil pinutol kaagad nito ang tawag. Mula noon ay wala na sila naging pag-uusap. It was as if the previous week they spent together in Sagada meant nothing to him. May pa-thank you pa, pwe. But in reality, Mahal was hurt. Pinaramdam ni Roy na kahit paano mahalaga rito ang pinagsamahan nila. Pero kung titingnan parang siya lang ang nagpapahalaga. Dahil matagal ding hindi nakapasok sa trabaho, ay parang nanibago si Mahal. Nilulunod niya ang sarili sa pagtatrabaho para maalis sa isipan niya si Roy. Pero sa bawat pagpikit niya, sa bawat paghinga, sa bawat pagpapahinga, si Roy ang pumapasok sa isip niya. Napatingin si Mahal sa orasan. Kaya pala nagsisialisan ng mga office mate niya, uwian na. Pinatay niya na ang computer sa inayos ang gamit. Sa halip na dumaan kay Naya ay may isa pa siyang lumabas. Instead of going to the favorite place, indulgence, she decided to visit Faye. Sumakay ng taxi si Mahal, saka sinabi sa taxi driver ang address ng pastry shop ni Faye. Halos 2 oras ang biyahe. Traffic kasi. Marami siyang nadat ng customers. Busy ang mga staff ni Faye pero wala roon ng babae. Dahil close sila at kilala na rin siya ng mga staff ay dumiretso na siya sa opisina nito. Bahagyang nakaawang ang pinto ng opisina. Akmang kakatok si Mahal at bubuksan ang pinto nang may marinig na pamilyar na boses mula sa loob. The voice she never thought she would hear in this place. Si Roy, dahan-dahan sumilip sa awang si Mahal. Sa loob ay nakita niya kung paanong niyakap ni Roy si Faye. It broke her heart. It made her vulnerable. It made her entire being ache. She wasn't numb. She was feeling everything. Napasandal siya sa dingding saka napakapit doon. Hindi siya makakilos. I love you, Faye, sabi ni Roy. Hindi niya gustong makinig. God, Mahal wanted to run away but her legs were stuck. This was the last thing she wanted to hear. Gusto niya magstay na sa loob ng mundo niya, sa mundo niya kung saan pwede niyang isipin na nakamove on na si Roy. I always thought, inipon ni Mahal ang lahat ng lakas na meron siya at pinilit na pakilusin ng mga paa. Parang robot na lumabas siya. Sa halip na pumara ng taxi, nagpatuloy siya ng paglalakad. I love you, Faye. Patuloy na umiikot sa isip niya ang katagang sinabi ni Roy. Wala talaga siyang laban, pero at least, hindi siya ginawang rebound. At least, hindi siya pinaasa. God, gusto niyang sabunutan si Marion. Kung hindi nito pinakilala sa kanya si Roy sa tulong ng pocketbook nito, hindi sana siya masasaktan. Bakit ba kasi hindi pwedeng sa isang fictional character na lang niya magawang ma-in love? At least doon hindi siya masasaktan. Nang mapadaan sa isang park ay umupo si Mahal sa isang bench. Ikinulong niya ang mukha sa palad at hinayaang pumatak ang mga luha. Ngayon, alam niya na kung bakit hindi man lamang nagpaparamdam si Roy. Her role in his life was already finished. It was December. Hi, alam ko nag-email na ako sa'yo at pinili mo pa nga ako. Kung hindi nakakaabala, gusto ko lang sanang kausap. Please, pwede bang huwag na lang itong i-share sa blog? See, I love him. Kabaligtaran siya ng lalaking gusto ko pero minahal ko pa rin siya.
Tama ka naman kasi pati nga si Captain. Sa love, walang yardstick o standard. Sad thing, mahal pa rin niya yung previous love niya. I love Roy. Sabi mo, ipakita ko sa kanya much better ako. Hindi ko sinunod yung sinabi mo. I believe kasi na hindi ko kailangang ipagpilitan yung sarili ko sa kanya na manatili akong ganito. Kasama lang niya. Hindi nag-a-assume, hindi nag-expect, nagmamahal lang. Ayoko kasing maging rebound love lang niya. Crazy at is may sound pero gusto ko ng more. Ngayong hindi na kami magkasama, nagsisisi ako. Naisip ko what if sinunod kita? What if pinilit ko siya? I won't know because it is already the end. In the end, it's still Faye he loves. Naririnig ko, nakita ko. Hanggang sa huli, hindi pa rin niya magawang palayain yung sarili niya sa dati niyang pag-ibig. And it hurts. Kahit alam kong pwede itong mangyari, hindi ko naisip na ganito pala kasakit. I don't know what to do anymore. How can I go on when at every turn, he's all I can see? Thinking out loud. Mahal. Pag send ni Mahal ang email, ay napapikit siya ng mariin. Ipinatong niya ang braso sa mga mata para pigilan ang pagpatak ng mga luha. Napapagod din pala ang tao sa pag-iyak. Ang akala niya ay unlimited supply ang mga luha niya. May pa-move on ka pang nalalaman, hindi mo rin naman palagayang gawin. Buisit. Buisit na puso to. Bakit ang kulit? Dumapa si Mahal at nang gigigil na pinagsusuntok ang unan. Ang tanga mo. Alam mo nang may mahal na iba, hindi mo pa pinigilan yung puso mo. Di nasasaktan ka ngayon. Tanga. Ang tanga-tanga mo. Nang mapagod ay muli siyang tumihaya. Binuksan ang cellphone at isa-isang tiningnan ang mga picture nila ni Roy. She felt nostalgic. Nalungkot siya kasabay ng mainit na palad na humahaplos sa puso niya nang maalala mga ginawa nila ni Roy sa Sagada. Ang saya natin. Bakit kailangang matapos ka agad? Mahinang tanong niya. Hinaplos niya ang screen ng cellphone sa parteng mukha ni Roy na para bang ang lalaki mismong hinahaplos. Biglang tumunog ang email notification ni Mahal. May reply na. Kaagad niyang binasa ang reply nito. Hello. It's good to know that you have a mind of your own. Okay lang manghingi ng payo pero dapat alam mo rin na sa sarili mo kung dapat mo pa bang sundin yun o hindi. Don't regret the decision that you have made. It will make the decision wrong. Nang panahong ginawa mo yon, hindi ba iyon ang naisip mong tama? So let bygones be bygones. No one and no more what ifs. Nangyari na eh. Hindi na mababago yon. When you love someone, you've got to choose not only what is the best for him but also what's the best for yourself. Nabasa ko yan sa isang nobela. I won't tell you what to do. I think deep inside you, you already know what you have to do. Just always remember that your happiness matters. That sometimes you've gotta think of yourself too. But this time, payo lang ha. If you don't want anymore, what if tell him straight that you love him, then let go. Hindi naman dahil sinabi mong minahal mo siya, pinagpipilitan mo na yung sarili mo. Parang closure na rin to. No regrets in the end. You know, my biggest regret, yung hindi ko man lamang nasabi kay Peter na mahal ko siya. I regret it because I can't help but think, what if may nagbago? Love is a risk. Masasaktan ka rin naman kahit anong gawin. Bakit hindi pa doon sa mawawala yung mga tanong sa isip at puso mo? Sa isang nobela rin nabasa ko, think and decide for yourself. It's your happiness. Anyway, always. Unti-unti nang napangiti si Mahal. This was frank but she made sense. What she said made sense. Napahugot ng hangin si Mahal at agad na nag-reply. Thank you so much. Your words made me realize so many things. I don't want regrets anymore and I'll take the risk. P.S. Sa nobela yan ni Marion. Thinking out loud. 10 minuto ang lumipas nang may matanggap uli siyang reply. Little Arena, next Saturday. Look for Trick or Russell or Marty. Good luck, Mahal. Always.